Ayan. Ay, walang intro. Ito. Ito. Hello, everyone. Ayan. Nagbabasa kami ng katanungan sa inbox. At babasahin niya ni Army. Nandito ulit kami ng aking boss na si... Attorney Julius Victor C. Degala. At syempre, ang inyong lingkod, Attorney Eunice M. Zulveta. Army, basahin mo na yung ating message sender. Ako po, may asawa ako. Nalaman ko ang lahat dahil open kami sa isa't isa sa phone. Inopen ko ang account niya. And nakita ko may kachat siyang babae. Marami pero may isa talagang pinagtuunan niya ng pansin. Nasyak ako sa lahat ng ginawa nila sa akin. Manipulation, niloko ako ng asawa ko. And yung babae, na-chat ko rin po. GF raw siya ng asawa ko. Tapos nang maging aware na siya, may pamilyado na asawa ko. Mas matapang pa siya sa akin. And hanggang sa lumaki, ang pag-aaway namin, pinagtulungan nila ako ng pinsan nitong babae. Nagchat sa akin and nagte-text kung ano-ano ang sinasabi. Witness din siya sa paggagawa ng asawa ko at pinsan niya. Dahil sa galit ko, nag-confess ako sa isang page. And wala naman akong na-mention na name pero yung place andoon. Tapos, natanggap na ang asawa ko na complaint sa pinagtrabahuan niya. Gusto ko po mag-file din. Ano po ba pwede kong gawin sa babae? Yung third party at pati yung pinsan niyang pakailamera. Yun lang. Attorney Eunice, hayaan mo muna na mag-discuss tayo dito. Kailangan natin ng inputs ng isa't isa. Una sa lahat, napansin ko na ang gusto niyang idemanda ay yung girlfriend ng asawa niya. Girlfriend at pinsan. Yung tumulong na makipag-away, ano? Siguro kung sila lang, unjust vexation, ang nakikita kong pwede niyang ikaso. When you say unjust vexation, ito yung mga gawaing nakakainis. So, sa criminal law, yan ang pinakamababang criminal offense. Nakapang-inis. Yan. Pero kung merong mga libelous statement siguro or publications gamit ang Facebook at iba pang social media platform, baka pumasok sa cyber libel. Pero napansin ko, no? Nakakapagtaka lang, bakit yung babae lang, yung third party ang gusto niyang kasuhan? When in fact, nakita nga niya na yung husband niya ay maraming kachat, iba't ibang babae, tas meron lang yung isang particular na yun na pinagtuunan. Kaya pinagtuunan din niya. Oo. Tama ka. Ang gusto niya, yun lang ang kasuhan, tsaka yung pinsan at wala yung lalaki. Tama ka. Parang very doubtful ako sa motives niya kasi ang matibay na ebidensya hawak niya laban sa kanyang asawa. Pwede niyang i-demanda ito ng Republic Act 9262, yung violence against women and their children. Pero hindi niya binanggit yun. Kaya malinaw na iniiwas niya yung asawa niya sa kapahamakan. Kaya, Attorney Eunice, based on jurisprudence, ang pwede niyang i-demanda yung asawa niya. Hindi kasama doon yung girlfriend o mistress. Napaka-lenient ng batas para sa mga babae kung sa totohanan lang. Kasi, aside from, before kasi, ang pwedeng ikaso kapag nangaliwa ang asawa mo. Kung ikaw ay babae, pwede mong kasuhan ng concubinage. Kung ikaw naman ay lalaki at nangaliwa ang asawa mong babae, pwede mong kasuhan ng adultery. Pero ngayon kasi, dahil doon sa passage ng VAUSI, RA 9262, malawak na yung coverage ng kaso na pwedeng ikaso sa mga lalaking nagkukos ng trauma at abuse sa asawa nilang babae. Pero ang 9262, Attorney Eunice, it does not affect the girlfriend or the mistress. Yung lalaki lang o yung spouse lang talaga. Yes, oo. Kasi yung established na yan sa jurisprudence na ang covered ng VAUSI at based na rin dun sa provision ng VAUSI law, it's an act or a series of acts committed by any person against a woman who is his wife, former wife, or against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship, or with whom he has a common child, or against her child, whether legitimate or illegitimate. So, ibig sabihin, dito kasi dun sa nabasa natin na message, di ba yung third party na babae, nireklamo daw yung husband niya. Ngayon, nagkaroon ng reklamo doon sa, sa may trabaho ng kanyang asawa. Nabasa kasi yung confession niya. Kung i-interpret mo yung batas, tama naman nga kasi nagkaroon sila ng dating relationship. Pero ang tanong kasi niya, paano niya makakasuhan yung third party which is, wala sa facts, pero parang lumalabas na ayaw niyang kasuhan yung kanyang husband. So, ang pwede niya ikaso, katulad na nabanggit ko kanina, ay yung unjust vexation against the girlfriend and her cousin. Depende kung ano yung nag-cause, ano yung pinaka-dahilan kung bakit nainis siya doon.
No? Pero mababang kaso lang kasi ang unjust vexation. Attorney Eunice, gusto ko lang i-discuss din yung concubinage na binanggit mo kanina. Mhm. Pwede niya, kasi nabanggit niya, nabuksan niya yung cellphone at marami siyang alam, grabe yung manipulation na ginawa. So palagi ko meron siyang enough evidence, kung gusto niya. Mhm. Kaso nga lang sa concubinage, you have to sue yung mga offending parties. At yan ay yung asawa niya at yung girlfriend nito. Mhm. Pwede rin yung Yes. option yun. Ito yung mga key Supreme Court decisions, no, pertaining dun sa mistress. Kung kakasuhan din yung mistress ng vowsy based on conspiracy, no? Kasi kung nag-conspire di umano itong husband at yung mistress, no? In the case of the Namling versus People, June 22, 2015, the Supreme Court explicitly ruled that RA 9262 does not cover acts committed by the paramour or mistress against the legal wife because there is no sexual or dating relationship between the two women. Yon. Kasi nga, wala naman kayong relasyon. Yung asawa mo yung may relasyon doon. Ngayon, yung third party na yon, yung paramour, pwede siya magkaso doon sa husband mo, pero ikaw, hindi ka pwedeng magkaso sa mistress. Maliban na lang kung meron siyang other crimes committed under the Revised Penal Code or under any other special laws. Also, in the case of Melgar versus People, February 14, 2018, the court reiterated that the offender must be the husband or intimate partner. Acts of the mistress, even if done in conspiracy with the husband, do not make her a principal by direct participation under RA 9262. So, ayan po, ma'am. Yun po yung kasagutan. Although, ang sagot namin, kung gusto mong kasuhan ng unjust vexation or kung ano man yung ginawa sa'yo, pwede naman. Mas mainam, magpa-consult ka sa lawyer para mas ma-assess na mabuti yung kaso mo. Attorney Eunice, gusto ko lang idagdag, para naman sa mga kapwa ko lalaki dyan. Ang 9262 malinaw. Yung asawa mo, pwede kang idemanda. Mhm. Yung girlfriend mo o paramour mo, pwede kang idemanda. So sa isang pangyayari, pwedeng dalawa magdemanda sa'yo, dalawang criminal cases, di ba? Oo. Kaya mas maganda magpakatino, stick to one. Gaya niya sa Atty. Juvie. Ate Kaya- Cheryl lang. Dalawa lang yan, Attorney Eunice. Ah. Stick to one or wag na wag ka magpapahuli. Joke lang po. Mas maganda po ang stick to one, stable kayo, wala kayong away. Remember, happy wife is a happy life. Talaga applicable yan. Totoo yun, applicable yun. So, ayun. Sana nasagot namin yung katanungan nitong aming letter sender, message sender, no? Okay. So hanggang sa muli, bye-bye! Bye-bye! Okay.